dahil lang sa kasalanan ng ilan, halimbawa dito sa atin, school tayo, maybe 3 or 5 lang ang involved dito. So, ang daming masacrifice. Ang talo dito, yung mga estudyante na nag-enroll sa ating school. But kung totally terminated yung school dahil sa kasalanan ng ilan lang from the school administration, sacrifice na yung mga bata. Yun ang gusto kong tingnan, Mr. Chair, na dapat hindi masacrifice dito. Yung mga bata, dahil sa kasalanan ng ilang school administrator or personnel dito sa anomalya na to, kung totoo nga, yun ang punto ko dito, Mr. Chair, na dapat ma-address yung problema na hindi masacrifice yung mga bata. Sinabon ni Congressman Bosita sa Kongreso ang Department of Education dahil umano mga idol sa pag-terminate nito sa isang eskwelahan na talaga namang malaki ang magiging epekto sa mga estudyante o sa mga nag-aaral dito. At iginiit pa ni Congressman Bosita na dapat patawan ng parusa ang mga personalidad na gumawa ng anomalya sa nasabing eskwelahan at hindi ang pag-terminate dito dahil nakasalalay ang pag-aaral ng mga estudyante, mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mainit na eksenang naganap sa Kongreso. Kasama ng masa sa bawat kalsada. Para sa mga magsasaka, kabuhayang dapat alagaan, hindi pabayaan. Para sa bawat pagkainan, pagkain sa mesa, pagkakaisa sa pamilya. Para sa edukasyon, mas maliwanag na kinabukasan, mas magandang oportunidad. Para sa murang bilihin, kabuhayan at hanap buhay na may malasakit. Para sa kalusugan, walang Pilipinong maiiwan. Para sa trabaho, maayos, patas at may malasakit na serbisyo. Para sa transportasyon, murang pamasahe, mabilis na biyahe, patas sa sistema at kakampi ng bawat motorista. Colonel Bosita, kakampi natin sa Senado. That Honorable Bosita. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa DepEd, magkano po ba yung budget ng GASPE for 2023? For 2023, Mr. Chair, mas malaki po yun because it was the time that DBM provided us with yung hindi po natin na budget cut. Bayaran. So mga around 53 billion po or 52 billion. At sa 2024, we have around 40 billion, Mr. Chair. This year, For this year, around 40 billion pero mas increase lang po ng about siguro 500 million, Mr. Chair. According to DepEd, it's 55 private schools yung terminated po for GASPE program. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ilang pong estudyante yung enrolled do sa 55 private schools? We have to double check our numbers, Mr. Chair, kasi yung meron lang kami is yung na-flag po na number of learners, Mr. Chair. Terminate po ninyo yung 55 private schools for GASPE program ng DepEd. Ano po ba yon? Pag sinabing terminate, wala na silang, hindi na pwede silang mag-avail nitong GASPE program for their students. Totally terminated po. Depende po yan, Mr. Chair, because number one, yung terminate naman po natin, Mr. Chair, it doesn't mean na lahat po yun ay sinasabi nating may go students. Meron din pong iba dyan na unqualified po yung beneficiaries nila, meaning yung beneficiaries nila pumapasok naman po pero hindi po nag-apply po via the online voucher application program. So tinitingnan po natin dyan, Mr. Chair. So it depends. If ever the violation is really about there's fraud, no, may yung hindi po pumapasok talaga yung kanilang mga estudyante, then they're really terminated from the program. They cannot be reinstated. But for those po na pwede po, the DepEd order states that they can reapply po for to the voucher program, I think after 2 years po, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko po, kung 55 private schools yung terminated, limbawa po, private school A or school A, terminate ninyo. Tama po ba? Limbawa lang. And once terminate ninyo, hindi na sila maka-avail ng program para sa kanilang estudyante. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair. Paano yung estudyante na pumapasok naman talaga? Kasi ang terminate po ninyo na maka-avail, Mr. Chair, ng program, yung school eh.
Halimbawa po, as per your record, 1,000 yung nag-avail ng vouchers. Yung sinusuporta ng DepEd Yes, dito Mr. sa Chair. GASP program, 1,000. And then you find out na may problema doon sa ibang Yung estudyante. kalahati po, Mr. Sabihin Chair. natin, 500. Pero ang pinaklarify ko po, Mr. Chair, ang tinerminate ba ng DepEd doon sa program is the school? Yes, Mr. Chair, the Yes. school. Paano po yung support doon sa remaining 500? Bahala na sila? Hindi po, wala na? Mr. Chair. Pinapatapos po natin yan, Mr. Chair. Once we say terminated po yung school, Mr. Chair, it's more on, hindi na po sila makakasama sa voucher program starting grade 11. So for example, Mr. Chair, yung sa situation po na binigay, yung 500 po doon, nakita po na may lapses, nung grade 11, yung other 500 na pumapasok naman po na voucher beneficiaries, pinapatapos po natin yan ng grade 12. Binabayaran pa rin po natin yan, Mr. Chair. Ang termination lang po ng school na yon ay magsa-start na po ng grade 11, meaning they cannot accept grade 11 na mga voucher beneficiaries. And again, I want to emphasize also na pwede pa rin naman pong tumanggap ang school na yon ng grade 11 na mga learners. It's just that hindi na po natin sila isasama sa subsidy. Kung terminated sila, definitely, hindi na pwedeng mag-enroll doon yung mga estudyante na gustong mag-avail ng program. Tama po. Kung mag-a-avail po sila ng program, yes po, hindi na po pwede, Mr. Chair. So, ibig sabihin po, yung mga estudyante doon sa area nila, masasacrifice. Hindi po ba, Mr. Chair, na kung sino yung may lapses or may accountability doon sa school, dapat panagutin. At kung meron... School, na nagsasubmit, hindi estudyante. So if you do not penalize the school, wala kayo pe-penalize na iba. Hindi naman estudyante may kasalanan, it's the school that's Yes, affected. Mr. Chair. So gusto ninyo, nag-fake na siya pero wag siya i-penalize? Is that what you want? No, Mr. Chair. Ang punto lang dito, Mr. Chair, not the school, but some of the personnel from the school. Kasi ang punto dito, Mr. Chair, kung may personnel from the school na may mali dito, masacrifice yung the whole school and the students na pwedeng mag-avail ng program. Like, for example, isang school tayo, siguro naman hindi lahat tayo dito involved dyan sa illegal or alleged anomaly na yan. So, masacrifice yung buong school, yung mga estudyante sa ating area, masacrifice na rin lahat. Bakit the whole school yung masacrifice? And pati yung mga bata doon sa locality, doon sa area, masacrifice na rin. Kung may problema, may mali, dapat ang accountable, dapat ang liable, kung sino talaga, not the entire school and the students doon sa locality. Hindi dapat masakripisyo si Juan dahil sa kasalanan ni Pedro. That's my point, Mr. Chair. Attorney Tara, siguro if it is possible for DepEd to go to that level, sino ba nagsasign nung letter papunta sa DepEd na ito yung students namin? Who signs that? There are three signatories of the school billings, Mr. Chair. Yes, The like- school head. Pero ang pumipirma niyan, authorized by the Board of Directors. Yes, Mr. Chair. So yung Board of Directors ang may-ari ng school. Yes, Mr. Ang Board of Chair. Directors should know kung ano yung sinasign ng authorized signatory niya. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, again, kung ako may-ari ng school, I think hindi kasalanan ng lahat ng school personnel yan eh. Administrators, Board of Directors. So, yes, Mr. Chair. Paano ending nito? Gusto mo ma-identify per person? Ang hirap. No, Mr. Chair. Paano yung Kung tayo ang school, maybe ilan lang dito yung involved eh. Bakit i-sacrifice natin yung school? And ang chain effect pa niyan, yung mga estudyante dito sa ating area na walang ibang dapat puntahan kundi sa eskwelahan natin kasi yan yung malapit. Mahirap lang yung parents nila. They cannot avail na pumunta sa malayong school. Kasi nga, mahirap sila eh. Kaya nga, ina-avail nila, Mr. Chair, itong program na to. So, dahil lang sa kasalanan ng ilan, halimbawa dito sa atin, school tayo, maybe 3 or 5 lang ang involved dito. So, ang daming masacrifice. Ang talo dito, yung mga estudyante na nag-enroll sa ating school. But kung totally terminated yung school dahil sa kasalanan ng ilan lang,
from the school administration, sacrifice na yung mga bata. Yun ang gusto kong tingnan, Mr. Chair, na dapat hindi masacrifice dito. Yung mga bata, dahil sa kasalanan ng ilang school administrator or personnel dito sa anomalya na to, kung totoo nga, yun ang punto ko dito, Mr. Chair, na dapat ma-address yung problema na hindi masacrifice yung mga bata. In effect rin, no? Siguro tama yung point ni Honorable Basita, pero from the DepEd's point of view, siguraduhin nyo may DepEd school doon. Then build more school buildings. Diba? You have to ensure na merong DepEd schools doon. Mr. Chair, one of the good thing about the senior high school voucher program is because the voucher is portable. So if ever there are other schools naman po nearby, they can actually Honorable Basita, paano kung iisa lang yung eskwelahan na yun? I think yun yung point niya. Paano kung iisa na lang yun? we will check, Mr. Chair, Yes. kung meron bang public, I mean, may private school na mag-isa lang po talaga siya kasi Mr. I don't Chair. think we have that kind Mr. of Chair, school. general situation, ang ating pamahalaan hindi makapag-provide, makapagbigay ng enough number of school buildings. Yun ang pong general situation yun eh. Yes, madaling sabihin, ang solusyon dito, let's build enough buildings for the DepEd. Pero hindi naman po kaya yun sa ganun eh. Yun ang problema, Mr. Chair. Mm-mm. So, ang punto dito, Mr. Chair, doon sa kaanumalyahan ng ibang school personnel, no, sorry. At alam natin na hindi yan mangyayari na doon lang sa school may anomalya. Alam naman natin, if we talk corruption, yan ay laging may partnership eh. Ang pinofind out ko dito, Mr. Chair, ang talo yung mga estudyante. Huwag nating isacrifice yung estudyante. I-address natin ng tama yung problema. Yun, Mr. Chair. Yun lang ang gusto natin. Mr. Chair, may I come back to the committee with a clear data on that, Mr. Chair, just to, kasi on the DepEd side, Mr. Chair, yung sa amin lang din naman, I think we share the same sentiment na kung sino man yung pananagutin natin, of course, it's the administration, number one. If there are fraudulent acts, then of course the administration who directly participated in that, that's also what we're doing sa DepEd to see if kung yung mga administrators na po yun ay talagang directly participating, they will not just face the termination of their school from the voucher program but actually a criminal case with that matter. Naintindihan ko naman po na sasabihin ni Sir na hindi na po makakatanggap ng mga voucher beneficiaries po natin yung Mr. Chair, pero at sa school, but in my own opinion, I don't this sa DepEd, no, pero I think the learners, the Filipino learners also deserve to be enrolled in a school na hindi po kumakimit po ng mga fraudulent schemes. Even if we say that these are only konti lang na administrators, but the point is that they are the administrators. These are not mga admin lang po na naggumagawa nito. The administrators as the official signatories of this billing statements should know better, Mr. Chair. Siguro yung school mapping rin ng private schools. Kasi Yes, ang Mr. point Chair. ni Honorable Busita is paano kung walang DepEd school doon? Hindi ka naman makaka-build ng DepEd classrooms kaagad-agad. Unang-una, para gumawa ng DepEd, may school ID pa, may dadaan ng proseso. Ang point ka, paano kung wala rin private school na iba doon? Yun na lang. So parang ang gusto lang natin siguraduhin, baka there are intermediate sets of things to do para ma-assure yung quality. But importante dun yung school mapping ninyo. Yes, Mr. Chair. Yes. We can come up with the school mapping naman po, Mr. Chair, because we have an ongoing coordination with the e-care system, Mr. Chair, na minapap po na talaga natin kung ilan ng mga private schools nearby sa isang public schools or ilang public schools ang nandoon sa isang specific area. Attorney So, Tarat, we agree with what you're doing. Pero ito yung point ni Honorable Basita. Paano kung may sitwasyon na ganun, baka dapat meron lang kayong solution doon? Just in case Yes, Mr. Chair. walang mapapasukan eh. yes, Mr. Chair, we will look into that. Mr. Chair, hindi po ba while ongoing yung investigation ng DepEd, pabayaan lang munang magtanggap yung school ng Pwede. beneficiaries? Wala lang voucher program. Pero pwede. Yes, they're allowed Yes. po to accept, Mr. Chair, basta hindi lang po under sa ating voucher beneficiaries.
So in Syempre. short, the learners can really, if they want still to enroll in that school, pwede naman po. Kasi hindi naman po natin tinanggal yung permit or even their recognition, Mr. Chair. Ang tinanggal lang po natin is yung privilege nila to receive the subsidy. Ito kasi po, tama si Honorable Bosita in the sense eh. Paano kung iisa na lang na school yon within that? Assuming na lang. Yun na lang. Kaya importante is, kunwari isa na lang. Yun ang point niya. Point niya, Honorable Bosita, correct me if I'm wrong ha. Paano kung walang DepEd school na maglalakad siya o kailangan pa siya magsasakyan na hindi naman nila kaya yon o maglalakad ng malayo. Tapos wala rin ibang private school. Baka in those cases man lang, pag may freelance kayo na school, dapat tingnan nyo kaagad, mas school mapping kaagad, meron pa bang iba doon o wala? Kasi kung wala, paano yung estudyante? Yun ang point eh, di ba? That is the point eh. Yes, Mr. Chair. My point is, I'm sorry, DepEd. Frankly speaking, may pagkukulang kayo eh. Hindi nyo na-monitor eh. Kayo may problema dyan eh. Tapos isacrifice natin mga estudyante. Not you. Not you. Not you. Not you, by the way. Not you. Nagulat. I'm sorry, Attorney Tara. Akala mo, I'm saying na ikaw eh. No, not you. But the DepEd. The DepEd. The department. The institution. No? So, ang ano dito, yung mali ng department, wag nating isacrifice yung mga bata. Pero Attorney Tara, I can assure, si Honorable Bosita has been insisting on that. Pinilit ko nga siya mag-attend dito eh. Ang point niya, it's a DepEd as an institution. Baka mamaya kasi nagkaka-misunderstanding. Hindi it's not a personality thing. Yes. Oh, it's the institution itself. Yes. Which right now, kayo nakaupo, gusto na po force kayo sumagot sa amin eh. Pero hindi kayo, it's not you, it's the institution. Yes, Wala Mr. Chair. kayo doon decades ago eh. Yes, Mr. Chair. Yes. Yeah. Yes, Mr. Chair. We'll look into that po. With the data talaga po to support. So that's why I asked po the committee that allow me to return with the data with that. And of course, Mr. Chair, naintindihan naman po natin yung sinasabi ni Representative Boseta kasi yun nga po yung concern niya na what if yung ibang students nga na hindi kasama doon sa na-flag, we consider them po kasi we don't want to disenfranchise anyone. But given that situation, Mr. Chair, yes, babalik po ako with data and we will also provide you with our proposal and recommendation on how to answer it. So, Thank you. with that, Mr. Chair, if I may suggest sa DepEd, wag muna kayo mag-terminate ng school. Parang while ongoing investigation, ayan nyo lang muna mag-enroll yung mga estudyante doon. Wag nating isacrifice yung estudyante. Again, hindi po ikaw, Attorney Tara, yung department ang nagkaroon ng lapses, wag nating isacrifice yung mga estudyante. Kawawa naman po sila. Kasi kung mapera naman tong mga to, yung parents nila, kung if they can avail private school without the support of the Department of Education, bakit sila magmakaawa sa atin? So, yun lang, Mr. Chair. Yung mali ng not Attorney Tara but the Department of Education, wag po natin isacrifice yung mga bata. Kawawa naman. Ang nakataya po kasi dito, Mr. Chair, future ng mga ito. And to clarify, kung merong naibibigay na enough schools ang ating pamahalaan, wala namang pag-uusapan tayong ganito. All in all, ang problema talaga pa rin sa atin. Tayong mga nasa posisyon. Kaya wag po natin isacrifice yung mga bata. Thank you, Mr. Chair. Attorney Tara, again, kadol sinasabi ni Honorable Bosita, kami naman dito, all that we can do is to oversight. Kung ano yung suggestions namin dito, all we want is that you bring it up sa EXECOM. Para yung EXECOM, tapos pagbalik niya dito, alam namin kung accepted kami o hindi. Di ba? Pero again, hindi naman namin pinapasubstitute. You have an EXECOM. Kayo rin. Yes, Mr. Chair. We'll raise po the concern of Mr. Ano po, Bosita. Honorable Bosita. Honorable Bosita po.